Hello Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 24. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon Rising and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Tingnan natin kung anong mga paunang mensahe sa inyo ng Spirit through the trinkets. We have leaf. Ayan. So, this is about growth and rebirth. Ayan. So, maaaring iba sa inyo ngayon is focusing on your personal growth. Yun ang aking na-pick up dito, no? Cancer, maaaring din na may mga pagbabago dito na magaganap din for some of you, no? Maaaring may mga major transformation din na magaganap sa inyo ang iba. What else? We have the coin. This is about wealth. This is about investments, no? Mga financial opportunities, maaaring pumasok din yan. And of course, ano din, ang iba sa inyo, parang magfo-focus na ngayon sa paggawa or sa pag-take ng mga necessary steps, no? Na gagawin para makarating na kayo doon or masimulan na ninyo kung ano man ang inyong mga pinapangarap or ang mga inyong mga heart's desires, no? Cancer? Sunod is the owl. Ayan. So, this is about change, transformation, and intuition. Ayan, Cancer. So, parang ano din kayo, divinely guided din kayo. Pag pursue ng inyong mga gusto sa buhay, mga minimiti sa buhay, parang gagabayan kayo dito ng Panginoon and the rest of your spirit team, Cancer. So, napakaganda, diba? You are blessed. Sa paunang mensahe sa card, we have 5 of Cups. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, merong ikinalulungkot. May nararamdamang sadness. May nararamdamang regret, no? May mga ganong sitwasyon. Siguro may mga kayo dito, may mga missed opportunities, no? Ang iba sa inyo. At kaya, yun ang ikinalulungkot ninyo. Yun yung parang pinanghihinayangan ninyo. Kasi tignan ninyo yung babae, nakatingin pa rin siya doon sa mga bulaklak na nasa tubig na. And those represents, no, yung mga bagay na hindi mo nakuha or yung mga bagay na ini-expect mo pero hindi dumating, hindi nangyari, yung mga ganon ba, no? At nakatingin pa rin siya doon. So, ibig sabihin talagang parang mabigat, no? May kabigatan pa sa kalooban ng iba sa inyo, Cancer, dito ang nangyari, no? But you know what? Ang mensahe din sa inyo dito ng 5 of Cups energy na wag na kayong mag-focus doon sa kung ano ang wala kayo or kung ano yung hindi nangyari, kung ano man yung hindi nag-unfold na ine-expect ninyo. Because, ibig sabihin yan, that is not meant for you. No? Maaring that is not meant for you talaga in general or maaring it's not meant for you at this time. Maaring off timing lang, no? Off timing, hindi pa yun ang tamang panahon para mapasayo or para mangyari sa buhay mo ang mga ganong sitwasyon. So, maaring ganon. But you know what? Always think positive, Cancer. Kasi yung mga ganyang sitwasyon, ano, ibig sabihin yan, merong ibang bagay na para sa'yo. Kaya hindi na pa sa'yo ang mga bagay na yan or sitwasyon na yan. It's because that is not meant for you because there is something better na inihahanda ang Divine Universe para sa'yo. No? And now it's not the time pa. No? Kaya hindi pa yan napupunta sa'yo kung ano man yung mas magagandang pangyayari na maaring inihahanda para talaga sa iyo. It's because hindi pa tama sa panahon, 'di ba? Alalahanin natin na everything unfolds or everything happens according to the divine order and timing. 'Di ba, Cancer?
So, what else? We have the Tower energy. Ayan. So, there is sudden change na mangyayari dito. Maaring ano yan, sa trabaho, no? Related sa trabaho, sa relationship, no? Related sa career or business, no? It could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon. But definitely, this is a sudden change na yung hindi ninyo inasahan, bigla-biglang mangyayari, bigla-biglang kabig, ika nga, no, ng mga kaganapan sa buhay ninyo. So, ganon ang mga sitwasyon dyan, Cancer. Ace of Pentacles, look at that. Bagong simula. This is a new beginning energy then, and this one is a new beginning energy then. But this one, this new beginning energy na to, is linked sa inyong kaperahan. This is about finances. Yung pinagkukuhanan ninyo ng kaperahan, income, trabaho, business, yung mga ganon, ano? At this is going to change the landscape of your finances. Dito, Cancer. Yung pagbabagong ito na mangyayari. So, maaaring yung Tower energy nito, kung ano man ang magbabago dito na bigla-bigla, maaaring related yan dito sa trabaho, career, business, yung mga ganon, ano? Kasi dito, meron ditong mga bagong financial opportunities na parating. Meron ditong financial blessings na parating sa inyo, no? Maaaring meron ditong windfall, winning, no? Maaaring ito na yung pagkakataon para manalo ka sa lottery na malaki. Maaaring ganun, diba? Depende sa energies ninyo, depende sa sitwasyon. But definitely, meron parating dito na pagkakaperahan ninyo, no? Maaaring, source of income na panibago or additional source of income. Maaaring inheritance yan. Maaaring may magregalo sa inyo ng kaperahan. Maaaring ganun, trust fund. Yung mga ganun ba, no? Ito na yung pagsisimula ng continuous inflow ninyo ng inyong kaperahan. Kaya magbabago na ang sitwasyon ng inyong finances, no? Dito, Cancer. At may travel din involved dito, no? Meron travel energy din ito. Kaya maaring magta-travel kayo somewhere or maaring magta-travel kayo dahil kayo ay maglilipat ng bahay, no? Maaring ganun din. May change of residence din dito na maaring maganap for some of you. So, ingat po and good luck, no? So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 24. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na ito. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. So, kapo muna tayo ng trinkets, no? Tignan natin ang mga paunang mensahe ng spirit sa inyo. We have the baby girl. Ayan, si baby girl po, maaring literal talaga na may baby girl or baby boy na papasok sa pamilya ninyo, Scorpio. Maari din na mga bagong simulain, no? New beginnings, no? Ang mangyayari. May mag-unfold na mga bagong pangyayari, bagong sitwasyon sa buhay ng iba sa inyo dito is Scorpio. So, we also have the Swan. Ayan. Si Swan naman, this is about confidence, this is about determination, balance, yung mga ganon. So, maaring yun din ngayon ang gagawin ninyo, no? Or yun ang papaigtingin ninyo sa mga activities ninyo, sa mga endeavors ninyo sa ngayon, that you're going to be very confident, you're going to be very determined, yung ganon, ano? What else for Scorpio? We have the butterfly. Ayan. So, change and transformations are going to happen talaga nito, no? Kasi meron tayong new beginning, no? So, talaga merong pagbabago. Kasi pag may nagsisimula, di ba?
ibig sabihin merong nagtapos. Kaya merong transition, merong pagbabago, no? So, paunang card ni Scorpio is the Six of Swords. So, this is a new there is a new beginning energy din dito, Scorpio. Kasi, ano ka, you are moving from troubled waters into calmer waters. So, magbabagong buhay ka dito, Scorpio. Mayroong bagong simulain ka dito gagawin din, no? Kasi, kung saan ka man nanggagaling dito, parang nanggagaling ka sa isang sitwasyon na very unhealthy. Maaring toxic relationship yan, toxic work environment, no? Yung mga ganong sitwasyon na hindi ka na masaya, maaring hindi ka na dyan nakakaramdam ng pagmamahal, hindi ka na nakakaramdam ng respeto, yung mga ganon, yung hindi na talaga healthy, hindi na maganda ang sitwasyon, ika nga, no? At maaring sa pamilya yan, relationship, trabaho, career, no? Depende sa inyong sitwasyon. Mga along those lines, no? Ang mga pangyayari dito sa Six of Swords. And you are choosing your health. Dito, you're choosing yourself. You're choosing your well-being. You are choosing your sanity. Diba? Your happiness, your peace. Dito, kaya you are moving on from that situation. Aalis ka, no? Yung beginning energy nito, ito yung kung saan ka pupunta, saan ka makakarating, doon ka magbabagong buhay, magsisimula ka ng bagong buhay, no? Kaya this is definitely a new beginning energy, no? Na bumabalot sa inyo sa ngayon. Kasi kung saan ka man patungo dito, yung parang yun yung ano mo, yun yung lugar kung saan sa palagay mo, doon ka magiging safe, doon ka magiging masaya, doon ka magiging peaceful ang pakiramdam, no? Kaya, good luck sa inyo, Scorpio, na may ganitong sitwasyon, no? Meron travel, dito, energy din, no? So, maaring babiyahe pa iba sa inyo, maaring ganun. So, what else? We have tower energy. Yeah, definitely. Merong pagbabago. Bigla ang pagbabago. So, maaring matagal na kayong nagtitiis dyan, matagal na kayong nagtsatsaga sa ganyang sitwasyon for the hope siguro na magbabago ang lahat, no? Magiging maayos ang lahat. So, maaring nag-hope kayo ng ganong sitwasyon pero it didn't happen, no? Kaya kayo bigla na lang siguro kayong bigla na lang kayong magdedesisyon na tama na, no? Maaring meron ditong pangyayari na yun ang magti-trigger sa inyo na magdesisyon na tama na, this is it, no? Yun yung parang turning point na ninyo, no? Parang gano'n na, eto na, hindi na ako maghihintay pa ng matagal, hindi na ako aasang magbabago pa siya or maayos pa ang lahat. Kaya magbabago na, babaguhin mo na ang sitwasyon mo dito, no? So, tingnan natin kung anong sitwasyon pa. We have Nine of Swords, ayan. So, talaga, no? Parang ang hirap ng pinagdaanan ninyo dito, Scorpio, no? Of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. But for those Scorpio na nanggagaling dito sa sitwasyon na to, parang nai-stress na talaga kayo. Sobra kayong nai-stress. Sobrang hirap na siguro sa kalooban, sa kaisipan ninyo, ang mga pinagdadaanan ninyo dito, no? Kaya, yun, you are deciding to move on from that. You are deciding to let go, no? Diyan sa sitwasyon, kung ano man ang inyong kinabibilangang very unhealthy na. And that is a good move. That is a good decision for you, Scorpio. Know that you are choosing yourself dito, no? So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 24 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag
mag-resonate sa inyo, panuorin ninyo ang inyong moon, rising, and Venus signs dahil baka nandoon ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin na i-claim ninyo yan, no? Lahat ng positive energies po na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyo isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. Pisces po tayo ng trinkets. Tingnan natin mapaunang mensahe sa inyo ng spirit. We have the owl, ayan. So, that is about intuition, no? That is about change and transformation. Kaya, kung ano man yung mga pagbabago, transformation na mag-unfold sa buhay ninyo dito, Pisces, you are divinely guided. Kaya napakahalaga, no, na lagi kayong mag-tune in sa iyong intuition para ma-access ninyo yung divine guidance para sa inyo, no? We have Cupid, ayan. So, maaaring may mga new love connection na mabubuo dito, no? Between you and another person. We have peace sign. So, peace and tranquility, no? Serenity ay mapapasa iyo sa ngayon. You're finding the element of peace dito, no? Napakaganda kasi kahit may mga transition, may mga transformation na mag-unfold sa buhay ninyo, you are still, feeling peaceful, diba? So, napakaganda lang. Maaring yung mga pagbabagong ito ay mga plinano ninyo, maaring it's going well, no? Lahat ng plano ninyo is working out for you, maaring ganun. Kaya, napakaganda ng mga pagbabago, no? Na you are still at peace kahit may mga changes na nangyayari. We have Four of Swords. Ayan. So, you know what? Kaya siguro meron tayong peace sign then it's because, you are going to engage talaga in meditation, reflection, introspection, contemplation, yung mga ganon, Kasi, dito sa Four of Swords, parang inaaya kayo dito ng spirit na magpahinga kayo. Magpahinga kayo, mag-relax ang isip ninyo, pag-relax ninyo ang inyong katawan, give yourself time to rejuvenate, to recuperate, yung mga ganon. Kaya, maaari talaga na makakatulong, no? Makakatulong talaga yung pag-rest ninyo, yung pag-rejuvenate ninyo dito para magkaroon din kayo ng peace, no? Magkaroon kayo ng balance sa sarili ninyo, sa buhay ninyo, at with that, talagang ang tawag dito, mapapanatag kayo, no? Magiging maluwag ang inyong pakiramdam, maliwalas ang inyong pag-iisip, yung mga ganon, no? Maaari din dito, Pisces, na pinagpapahinga kayo ng spirit dahil pinaghahanda kayo, no? You are being prepared dito ng Divine Universe para dito sa changes, sa transformation na mag-unfold sa buhay ninyo para physically, mentally, emotionally, and spiritually ready and fit kayo. Kaya parang pinagpapahinga na kayo ngayon. Pinaghahanda kayo ng Divine Universe dito. Five of Cups. Ayan. So, maaring, dahil nasa tapat niya yung Cupid, maaring ang iba sa inyo dito, Pisces, mayroong mga pinanghihinayangang relasyon, no? Maaring meron kayong mga pinanghihinayangang relationship or tao, siguro, no? Na maaring nagkahiwalay kayo ng person na to, maaring marami kayong ifs and buts, no? Na siguro inisip ng iba sa inyo na siguro kung ginawa kong ganito, hindi kami maghiwalay. Siguro kung hindi ko sinabi or ginawa ang mga ganon, edi sana hindi siya nawala sa akin, no? Siguro may mga ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito, Pisces. Kaya hanggang ngayon, parang nanghihinayang ka pa rin, nasasad ka pa rin, na may mga regrets ka talaga dito. At, pero parang magmo-move on ka na din dito, no? Yung parang pa-move on ka na lang. Yung parang naglalast, ka na lang, glance, kumbaga, doon sa kung ano ang nawala sa'yo, or kung sino man ang nawala sa'yo. So, parang ganun ang sitwasyon din. So, we have Queen of Wands. Ayan. So, dito naman si Queen of Wands, parang buhay na buhay naman dito yung iyong creativity, no? Maaring may mga opportunities dito na parating sa inyo, Pisces, wherein mabubuhay talaga ang inyong creativity. Maaring ito yun na yung mga
Siguro mga trabaho to. Trabaho, job opportunity, career or business opportunity na magbubukas or magbibigay ng pagkakataon sa'yo, ng opportunity sa'yo para magamit mo or ma-express mo na yung iyong creative side, no? Maaring maaring pagbabagong ito is related sa ninyong trabaho, career, or negosyo, no? So, maaring ganon. But, definitely, nakikita ko dito, merong abundance and prosperity dito, no? Maaring yung mga opportunities na to na parating na magbibigay sa iyo ng opportunity din para ma-express mo ang sarili mo, yung creative side mo, yung creative prowess mo, is going to bring forth success and prosperity and abundance sa iyo dito, Pisces. So, good luck. No? So, that's all for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.